Okay po, mayong gabi sa tanan. Start na po tayo, manalangin po tayo. Pagpalang Elohim, sa gabing ito kami po ay muling nagkakatipon upang tuklasin ang mga kasulatan o sulat ni Apostol Pablo. Nang sa ganun po ay magkaroon po kami ng pinagkakaisang interpretasyon upang aming pong magagamit upang ipaunawa po sa mga kababayan namin na nalihis ng landas sa pagkaunawa tungkol sa sulat ni Apostol Pablo. Nawa po ay magamit po namin ang aming mga kapatid, ang karunungang bigay mo sa amin upang maibahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay ang pangunawa or ang tunay na ipaunawa ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat dito sa Corinto. At sa aming pagtitipon, sa iyo po namin ipaubaya dahil alam po namin wala po kaming magagawa kung wala yung banal na espiritu, yung wisdom na mugmumula sa iyo. Kaya bigkisin mo po kami ng pagkakaisa at ng kapayapaan at pag-ibig nang sa ganun po ang mag-come out na interpretasyon ay pinagkakaisahan po namin at ito po ay maging effective na pangunawa nang sa ganun po makatulong po kami sa mga kababayan namin na nalihis po ng pagkaunawa tungkol sa sulat ni Apostol Pablo. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa iyo at ang papuri pagsamba tanging sa iyo lamang, Ama. At hinihiling namin sa nag-iisang dakilang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong anak, Yahweh Shai, ang Misaya. Amen. 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 Okay. Huwag na nating patagalin pa. Mga taga-Corinto. So, ito pong Corinto po ay ito po yung community na mababasa natin sa Book of Acts na napuntahan ni Pablo at ang origin po nito ay mga mananampalataya po itong Hudyo na sa katuruan ng mga Pharisees and Sadducees and Scribes. Pwedeng sabihin natin ganon. Nung napuntahan ito ni Pablo, ibinahagi ni Pablo ang nalalaman nila tungkol sa Misaya at pinatunayan niya doon sa Corinto na ang Yahweh Shai o si Misaya o si Yahweh Shai ay ang Misaya na nakasaad sa propesiya sa mga aral mula pa sa mga sinaunang propeta hanggang sa huling mga propeta. So, yun po ang ating nababasa tungkol po sa pagpapaliwanag ni Pablo sa mga community. Kaya kung ating mapapansin sa Book of Acts, andun po ang mga lugar na pinuntahan ni Pablo at lahat ng napuntahan po niya may naniniwala na ang Misaya yun ay si Yahweh Shai na kung saan pinatay doon sa Israel or namatay para sa kasalanan ng lahat. Yun ang kanyang nilalahad sa kanyang paglilibot dahil tinutupad niya ang utos ng Elohim. So, yung mga simbahan na yon or mga sinagog na yon, mga community na yon ay minimaintain po niya ng mga pangangaral or sabihin na nating pagbabahagi ng pagkakaunawa sa katuruan ng Elohim sa pamamagitan ng sulat. At ngayon po, ito po yung sulat niya sa Corinto. So, masasabi natin kung hindi po magkaparehas, kung may makikita po tayong dito, mga issue, hindi po ito general, kundi ang sulat na ito may mga kaugnayan sa problema ng community sa Corinto. Hindi po ito sulat sa lahat ng mga nanampalataya, kundi mayroon po mga parte dito na eksklusibong problema ng Corinto. Hindi po ito general, kaya hindi po pwedeng sabihin na ang lahat ng dito ay pwedeng i-apply natin sa hindi po natin pwedeng i-general ang pagkaunawa dahil
tingnan po natin yung specific situation ng mga lugar sa mga sinusulatan ni Pablo. So, ito po ay na ano po ng mga Kristiyano na pagka nabasa sa Biblia, ito nabasa dito. Diretso nang inunawa na ito ay para sa general. Ngunit hindi po, may mga specific problem na kinakaharap ang mga community, at kung ano yung nalalaman ni Pablo na problema base rin sa mga natanggap niyang report or sulat sa mga kapatiran na nagpapadala sa kanya, yun din po, itinutugma po niya ang kanyang mga sulat nang sa ganun po maging madisiplina or sabi nating mapangaralan sa salita ng Ama ang mga community doon. Agree po ba kayo sa ganong sitwasyon na aking inaano po? Opo. Agree po. So kung tingnan po natin sa panimula dito sa heading ng Book of Corinthians, ang sabi po dito, mga pagkakampi-kampi sa iglesia, ito po yung mga problema dito, ito po yung mga sulat ni Pablo dito, ito po yung mga laman ng kanyang sulat, mga pagkakampi-kampi sa iglesia. So ibig sabihin mayroong pagkabahagi-bahagi, immoralidad at pag-aasawa, mga Messianic at mga pagano. Ito po yung mga posibleng laman ng kanyang sulat o mga pamagat. Pamumuhay at pagsamba sa iglesia, ang muling pagkabuhay ni Misaya at ang pananampalataya. Tulong para sa mga kapatid na nasa Hudiya. Yun po yung mga laman ng sulat. Ito po yung mga summary or mga thought ng mga purpose o sa kanyang pagsusulat. So, simulan po natin sa chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 31. So, basahin ko na po. Mula kay Pablo na tinatawag ayon sa kalooban ng Elohim upang maging apostol ni Misaya Yahawasyai. At mula kay Sostones na ating kapatid para sa iglesia ng Elohim na nasa Corinto, sa inyo na mga hinirang ng Elohim na maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Misaya Yahawasyai. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Misaya, na siyang Panginoon nating lahat. Siya yung ating master o sabihin na nating agalon sa nating lahat. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Elohim na ating Ama at mula sa ating Misaya Yahawasyai. Yun po, ito na po yung panimula na sulat ni Pablo. At mayroon pong personalidad na na-mention po dito. Ito po si Sostones. Itong si Sostones po, nasa Book of Acts po ito. Hindi po ako nagkakamali, nasa chapter 18. Ito po ang host, in charge ng community ng Corinto. At may nababasa po ako doon na itong si Sostones ay nabugbog pa nga ng mga Hudyo dahil po sa nangyari na tinanggap po niya itong sina Pablo at si Silas nung ipinangaral or binabahagi po doon ang kasulatan at ipinaunawa ni Pablo na ang kasulatan ay tumutukoy sa Misaya at si Yahawasyai, yun na nga ang Misaya. May nabugbog po siya doon. So si Sostones ay ang host ng Assembly of Corinto. So tuloy po tayo. Verse 4, lagi akong nagpapasalamat sa Elohim dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Misaya Yahawasyai. So, verse 4, ang sabi niya dito, lagi siyang nagpapasalamat sa Elohim sa mga bigay na pagpapala ni Ama sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ni Misaya Yahawasyai. At malalim po ito sa pamamagitan ng Misaya, which is sa pamamagitan ng grasya at dahil po si Misaya ang living Torah, dahil sa pamamagitan ng pagsunod niyo sa kalooban ng Ama, nakatanggap kayo ng pagpapala. Ganun po yun ang sa aking view po dito sa verse 4. Tuloy po tayo. Verse 5. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Misaya, kayo ay naging mga masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Misaya ay pinagtibay sa inyo. Kaya
hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay ninyong bumabalik ang ating Panginoon o Misaya Yahawasyay, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Misaya Yahawasyay. Tapat ang iluhim na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Misaya na ating na si Misaya na si Yahawasyay na ating Misaya. So, ganun po 'yun. Oh. Wala bang naka-assign dito? Walang naka-assign. Parang may naalala ko, may naka-assign dito sa chapter 1. Hello? Miss Jo, Yes, bro. Wala. Yung, ang supposed to be Baka- sana na speaker si Nay Zenny. Kaya lang, nag-ano baka tayo. ano po ako. Okay na, Si okay ano, na. Si Sis Diretso na lang. Jenna. Si Sis Jenna, bro. Parang wala naman. Ate Sinayda yata. Oo Naalala na. ko nung Siya ang, ano. Ay, hindi mo siya daw, Oh. ano. Okay na, diretso na lang. Hingin ko yung ano kasi alam ko nag-prepare si Ate Sinayda. Hingin ko yung idea mo ngayon, Ate Sinayda, matap. Hindi na. Sige na, padayon. Ay, ano po, Sige na. hilingin ko po yung ano mo, yung mga naunawaan mo dito. Kasi alam ko, binasa mo to, mayroon kang ano dito, mayroon kang, sabihin na natin, perspective idea ba? Hindi ko naman masyado, binasa ko, may naintindihan ako, pero hindi ko masyado naunawaan. Kaya sige lang, okay lang. Mas naiintindihan ko pagka ikaw ang nagbabasa. Tapos diretso mo pa pinaliliwanag. Parang kadugtong na na topic ganina sa US. Ang ganda noon. Kasi nandun po yung Korinto kanina, nabasa natin. Oo, parang nandoon. Kaya talagang parang hindi ko ma-explain, kaya doon ko naintindihan. Kaya okay na. Kasi nandoon yan ganina, binasa mo, magkadugtong. Parang ganun bala. Pag Kasi may pag may nakita ka na hindi ko ma-mention yung ideas na nakita mo, ano mo ha? Okay. I-insert mo. Kasi nabasa ko to, itong Korinto, nabasa ko to, pero hindi ko to, lalo na ngayon, hindi ko to hindi ko ni-review. Pero nabasa ko to, pero hindi ko na-review to. So, kung may nakita ka na hindi ko na nabigyang diin yung pangungusap na mayroon kang revelation or sabihin na natin mayroon kang nakitang idea na possibility na yun ang pakaintindi dito or connection, i-insert mo para tulong-tulong tayo. So ulitin ko dito sa verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Misaya Yahawasyay. Tapat ang Elohim na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Yahawasyay na ating Misaya. So kung ating titingnan po dito, itong verse 4 hanggang verse 9, ito po yung mga encouragement words ni Pablo sa community ng Corinto. So ini-encourage po niya sa mga hindi naman pabulaklak na salita, kundi ito naman ay may katotohanan at ano po to nire-revive niya, ini-encourage niya ang mga kapatiran po doon. So tuloy tayo. Verse 10. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Misaya Yahawasyay, magkaisa kayo at huwag magkabahagi-bahagi, maging sa isipan at maging sa layunin, sapagkat ibinabalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-away-away. So, pagdating dito sa verse 10, ando na, pinasok na ni Pablo yung kanyang sermon or kompronta na niya, tinanong na niya na mayroong nakakarating sa kanya ayon sa sulat ni Chloe na
nag-aaway-away ang assembly sa Corinto. So, ito na. Tingnan po natin. Baka may kahalintulad po ang sitwasyon ng Corinto dito sa atin. So, verse 12. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo, ako. May nagsasabi namang kay Apolos. May iba pa ring nagsasabi kay Pedro ako. At may ibang namang nagsasabi, ako'y kay Misaya. Bakit nahati ba si Misaya si Pablo? Nahati ba si Misaya? Si Pablo ba ang ipinako sa kahoy or sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Yun na. Mayroong mga, dahil po sa, hindi po kagaya sa atin ngayon, kung tutusin, mas okay sa atin ngayon kasi pag mayroong medyo hindi pagkakaunawan, mayroon po agad tayong internet connection na alternative as mas madali na communication upang idugtong yung mga naputol na mga pag-uusap. So, mas ano po tayo ngayon, mas sabihin na nating mas okay at mas madali ang ating panahon. Sa panahon nila, ay pag nag-aaway-aaway dyan, tatagal pa yan ng isang buwan kasi ipapadala pa doon at hindi naman gaano kadali ang mga transportation noon at kumpara natin sa ngayon. So, matagal-tagal talaga. So, ang nakakarating na balita kay Pablo na nahahati ang mga mananampalataya. Itong si Apolos, ito yung magaling magtalumpati. Sino pong nakakaalala? Ito yung magaling magtalumpati. Nasa chapter 18 ng Book of Acts na kung saan mayroon siyang kaalaman tungkol sa Torah at matapang siyang nagpapaliwanag doon sa mga synagogue na kanyang napupuntahan na ang Misaya, ang Yahweh ay siyang ang Misaya na ipinangako sa prophecy. So, ito, magaling magtalumpati. So, nakakakuha din ito ng atensyon. Nakakakuha din ito ng mga, sabihin na nating sympathizer, supporter, ganon. So, dahil magaling itong magpapaliwanag. Pero dahil wala na doon si Pedro, wala doon si Pablo, ang sabi ng mga tao, kay Apolos ako. Sabi rin ng mas ko kay Apolos. Sabi rin ng isa, ay kay Pablo ako. Sabi rin ng sigurista, kasi ang pinakasigurista dito, kay Misaya ako. At ang sabi ni Pablo, bakit ba kayo nagkakahati-hati? Nahati ba ang Misaya? Ang pinupunto niya dito, sino ba ang napako? Si Apolos ba at si Pablo at si Pedro? So, kung titingnan natin yung statement ni Pablo, ang tama na pagpili dito sa lahat ng mga pumipili at nahahati, ang tama ay yung pagkasabi kay sa Misaya. Ang hindi tama rin sa kanyang pagsabi na siya ay doon sa Misaya dahil iniisip niya na sinabi niyang sa Misaya ako, iniisip niyang nasisiparit din siya sa kanyang mga kapatid dahil pinili niya si Misaya. Yun din ang mali. Pero ang tama talaga, upang wala sa kanila ang mag-away-away at magmamataas kung sino ang kanilang papanigan dahil ito magaling siya, magaling magsalita. Dapat doon po sila nakapokus sa Torah or sa pangangaral ng Misaya. Sa Misaya, which is Misaya is a living Torah. So, puro mali itong mga mga pagpipili. Pero tama yung sa Misaya sana. Pero kung titingnan natin, mali pa rin dahil naiisip ng nagsasabi na sa Misaya siya, na dahil pumili siya sa Misaya, masisiparit siya sa kanyang mga kapatid na kung saan pumili ni Pablo at pumili kay Pedro, pumili kay Apolos. So, yun. So, ang sabi pa ni Pablo, bakit? Nahati. So, bakit nahati? Nahati ba si Misaya? Kasi naghahati-hati sila. So, si Pablo ba ang ipinako sa cross para sa inyo? Siya sabi, ako ba ang pinako para sa inyo? So, nabautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Nabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pedro? Nabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Apolos? Nabautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo?
Yun ang ano niya. So, verse 14, salamat sa Elohim at wala akong nabautismuhan sa inyo maliban kina Crespo at Gayos. So, yun siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi talaga nagbautismo si Pablo. Pero ang pinupunto ni Pablo dito na salamat sa Elohim na wala akong nabautismuhan sa inyo. Ang tinutumbok niya dito, which is nakabase po yung pagsasalita niya dito, nakabase po sa report ni Chloe kung sino yung nag-away-away. Ibig sabihin, lahat ng nag-aaway-away doon ay hindi si Pablo ang nagbautismo. Yun po ang punto na nakikita ko sa pagkasabi ni Pablo dito sa verse 14. So, tuloy tayo sa verse 15. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binabautismuhan sa aking pangalan. So, ako nga rin pala ang nagbautismo sa pamilya ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala akong matatandaang nabautismuhan ko. So, hindi ibig sabihin na yun lang ang nabautismuhan ni Pablo. Ibig sabihin dito sa Assembly of Corinthians, yan lang po ang mga nabautismuhan niya. Kaya hindi, at malinaw din sa statement niya, yung mga nag-away-away, hindi siya ang nagbautismo. No, yun ang ano niya sa kanyang pagkasabi. At maliban sa kay Gayos at Crispo at pamilya ni Estefanas, wala na siyang nabautismuhan. So, hindi ibig sabihin na yun lang ang binautismuhan ni Pablo sa buong buhay niya bilang apostol. Dahil yung iba, lalo na mga debatidor, hindi taga-bautismo si Pablo. Dahil ito ang mababasa. Ilan-ilan lang na tao ang kanyang nabautismuhan. No. Huwag namang ipako doon ang pagkaunawa dahil mayroong nabasa. Ito po ay sulat sa Korinto. Posibleng doon sa Korinto, yun lang ang nabautismuhan niya. Sa ngayon po ba kayo doon? Na pwedeng ganon? Opo, sa ngayon po ako. Opo, sa ngayon po. So, sapagkat isinugo ako ni Misaya, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Misaya sa kahoy or sa krus, na term kasi krus. At dito na naman, baka sabihin ng mga critics, Bro Rowe, ang ginagawa mo parehas sa ginagawa ni Pablo. Ba't di mo sabihin na ikaw ay nangangaral? Term po ito na nangangaral. Pero ang totoo, ang aral ay mula sa Elohim at sa kasulatan. So, kung ating i-analisa, ang buong sitwasyon na ginagawa ni Pablo ay pagbahagi lamang sa aral na kung saan nasa kasulatan na nagmumula sa mga propeta na pinapaanuhan ng Elohim, ipinadaan sa mga propeta ni Elohim. Oh. Ibig sabihin, yung may term na mula sa lahat ng aral ng propeta, pero ang totoo hindi yan aral ng propeta, aral ng Elohim. So, yung term dito na pinapangaral, kung ating palaliman at i-analisa, hindi talaga ito nangangaral, kundi namamahagi ng aral. Pwedeng ganon, pero short din na lang na termino, pinapangaral. Pero kung ating titingnan talaga sa striktong pagkatingin, hindi talaga. Dahil hindi naman aral ni Pablo yan. Kaya sabihin ko, hindi ko to aral. Dahil tumitingin lang ako sa aral. Kasi lahat ng ito ay aral ng Elohim at tinitingnan lang natin at ating binabasa at sinasabi at ibinabahagi. Sa ngayon po ba kayo doon? Baka sabihin nyo, binabali na ni Bro Rowe ang kasulatan. Binabali na ni Bro Rowe ang nasusulat. Tama po. Binigay na po natin ang realidad na nakikita nating posibleng ipakaunawa sa nasusulat. Wala pong ano dito. Pero kung kayo pwede sa ngayon, nasa sa inyo po yan. Basta yan ang ano ko. Dahil ayaw kong akuin na, si Bro Rowe ang tagapangaral. Pwedeng sabihin natin na siya ang nangaral, pero wag niyong isipin na yan ang mga ngaral. Pwedeng sa term lang, ganon, pero hanggat maaari, iwasan dahil hindi ko maano na ako nangangaral, hindi ko matake yan dahil wala naman akong ipapangaral na sabihin natin
Akin, wala. Nabasa ko lang at simpleng inunawa ko. Kaya't ibinabahagi ko rin. Tama po. Tama po. At ayaw ko rin, ito yung pinakamalaking punto, ayaw ko rin na pagdating ng araw, makasisihin nyo ako. Dahil sa aral mo bro, na-impirno tayo. Mali pala yung pagkaunawa mo. Tapos ako pa yung masisisi, aral ko. Kaya, ang sa akin, may kalayaan ang bawat isa na titingin sa aking mga sinasabi, na realidad na pagkaunawa sa nasusulat ating binabasa at i-analisa, doblehin po, i-check po. Dahil kung ating pong maalala kanina, ang iglesia or ang synagogue or community ng Thessalonica ay sinasabi ni Pablo na mas maganda yung community sa Berea dahil ang Berea ay bukas ang kanilang pangunawa at bawat nilalahad ni Pablo ay kanilang sinasaliksik araw-araw sa kasulatan upang mapatunayan nila kung gaano katotoo ang sinasabi ni Pablo. At ang sabi niya, bukas at ano daw, sa ibang term maganda ano daw, mabuot. Tingnan ko sa Bisaya. At kung mapapansin natin, wala pong letter si Pablo sa lahat ng community na puntahan niya doon sa Book of Acts. Wala po siyang sulat o pangangaral or pamamahagi ng katuruan ng Elohim para sa Berea na nakasulat po dito kagaya ng may Corinto, Galatia. Wala pong sa Berea dahil po ang Berea, ang identity po doon na ipinakita sa kanila, katangian po nila ay ano po sila, mabusisi na inaaral ang lahat ng sinasabi ni Pablo kaya wala silang naging problema kaya wala tayong nakikita na sulat ni Pablo upang iayos ang community. At dito rin po natin maa-analisa ngayon mga kapatid kung bakit ang daming mga sulat ni Pablo. Dahil siya po ang dami rin niyang napuntahang mga synagogue. At maraming mga nanampalataya at para maging matatag, minimintin po niya iyon ng mga kasulatan. At ito yung mga kasulatan na na-compile na sinusulat niya para sa mga community na naitatag po sa mga lugar na kanyang napuntahan nung siya ay namamahagi ayon sa utos ng banal na Espiritu. Yata. Okay ra mo dira? Okay po. Okay lang bro. Okay ra bro. So, tingnan natin yung Berea. Ano ang identity nila? Ito yung maganda eh. Dapat ganun din tayo eh. Dapat ganun ang bawat isa sa atin dito. Oh, ito. Verse 10 ng chapter 10 ng verse 10 chapter 17 ng Book of Acts. Sabi dito, sa pagkagabi Bisaya po ito ha. Sa pagkagabi ni Ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea. Ug sa ilang pag-abot dito, miadto sila sa sinagoga sa mga Hudyo. Mas bukas ang mga paghunahuna sa mga tao dito kaysa mga taga-Tesalonika. Madasigon kayo silang namati sa mayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayon kining mga butanga. Ganun po ang napakagandang katangian ng isang community. Kaya't wala po tayong makikitang sulat para sa Berea. Dahil po ang community ng Berea ay madasigon. Masunurin. Bukasit pasang isip ang nila, ang diwa nila. Ba? Maintindihan nila ang mga turo. Naintindihan nila at walang naging problema sa kanila dahil lubos na naunawaan nila dahil kung ano yung sinasabi ni Pablo, hindi nagtuldok doon sa pagkasabi ni Pablo. Ito yung sinasabi, example, nagsasalita po ako dito or sino man sa ating mga elders o sino man sa atin ang magbahagi ng kasulatan. Pagka ano yung narinig mo na magandang aral na nagmumula sa kasulatan, pag yan ay nire-review mo, ito 100% po ito, experience ko to. Pag nire-review mo yan, mas mapapalago mo at
mas may makikita kang akma para sa iyo dahil may makikita ka talaga, I'm sure. Kaya hindi doon nag-period. Hindi doon natapos sa salita ni Pablo ang karunungan na natanggap nila mula sa Elohim sa pamagitan ni Pablo, kundi ignite lang yung kay Pablo dahil sila na mismo yung tumitingin sa kasulatan kung gaano ba katotoo ang mga bagay na sinasabi ni Pablo at sila po ay lumalago, posibleng lumalago at hindi nagka-problema ang community yon dahil wala po tayong nakikitang sulat ni Pablo upang i-fix ang mga hindi pagkakaunawaan o mga problema sa community. Assessment ko lang yun. Tama po. Open sila eh. Ah, wala silang ano ba, doubt na ganun. Kasi kung anong sinasabi. Kasi sila mismo yung nag-desire ba? Silang nagtuklas. Tapos ignite lang ni Pablo, yun na. Wala nang question. So, mabilis yung paglago nila, mabilis ang maturity ba? Kaya walang problema sa kanila. Wala. Wala, oy, hindi ako nawala. Ay. Wala. Ito yung term ng ng ibang Bisaya version. Basahin ko mas makagets ang mga Bisaya, may daghan man ta Bisaya ka uban diri. Ingon pa diri pagkastorya sa Bisaya na King James version. Sa Buhat 17 kapitulo 17 bersikulo 10. Ingon pa diri. Og diha ang kaigsuonan mipagikan ni Pablo ug ni Silas atol sa kagabion ngadto sa Berea. Kinsa sa nakaabot didto misulod ngadto sa sinaguga sa mga Hudyo. Kini sila mas halangdon pa kay ni adtong diha sa Tesalonica. Ang term na ginamit halangdon. Ibig sabihin mas mas mataas. Tungod nga sila midawat sa pulong uban sa tanang pagkaandam sa una-una. Yung term na tinatanggap po nila yung salita kasama na yung buong pagkahanda ng kanilang pag-iisip upang unawain ang mga sinasabi ni Pablo. At sabi pa dito, ug misusi sa mga kasulatan adlaw-adlaw kung kadto mga butanga mauba. So, andun yung nila, pag-check bag, sine-check talaga nila yung sinasabi ni Pablo gaano katotoo. Kaya ganun din dapat tayo. Kung ano yung narinig nating pangangaral, huwag tayong maging kampante na ayun na yun. Malaki tiwala ko dun. Malaki tiwala ko kay Bro Rowie. Malaki tiwala ko kay Bro Idoy. Malaki tiwala ko kay Sis Juan na tama yun. Okay, tama yan. Kunit ito po ang mabuti. Pag ichinecheck mo yan at binabasa mo uli, ako'y nakakasiguro na may darating sa iyong pangunawa na siyang magpapalago sa iyo, sa buhay mo. Wala. Dahil lalago ka, dahil masasabi ko yan, experience ko yan. Hindi ako sabihin na natin, hindi po ako nakakarating ng ganitong pagkakaunawa kung hindi yan ang ginagawa ko. Bawat naririnig ko po na mga pangangaral ni Pastor, binabasa ko yan, ino-overlap ko. Nung basa ko, hindi tama ang sinasabi ni Pastor. Ano ko po, na-check ko ba? Hindi tama. Nag-overlap ako sa kinukot niyang verse, nagkamali siya. Dahil gumagamit siya ng verse na yun, which is hindi naman akma sa pagkaintindi ng may sulat o may sabi na kanyang kinukunan sa taliwas sa kanyang ipinapaliwanag. Ginagamit lang niya ang salita na yun. Kinukot niya, kinukuha niya, kinakat niya para suportahan ang kanyang sariling pagpapaunawa. Hindi naman umaakma doon sa may sabi ng sulat or nagsabi or nagsulat. Hindi umaakma. Pero doon ko natagpuan
At doon ko na realize na kung ang punto or ang pagpapaliwanag mo sa buong Biblia, buong nasusulat ay ipaunawa sa tao na ang buong kasulatan ay sinulat upang ipaalam sa tao na ang kalooban ng Ama ang gusto niya ang masusunod. Which is, ang ibig sabihin, ang buong mensahe ng Biblia ay sundin mo ang utos o kalooban ng Ama. Wala pong mangyayaring taliwas na pagkaunawa or pagpapaunawa sa mga bersikulo na kukunin mo. Kahit ikat mo dyan isang verse, pero kung ang layunin mo ng iyong pagsasabi, ng iyong pagbabahagi, o sabi nating pagpapangaral, ay upang matupad or sundin ng tao ang kalooban ng Ama, hindi po mababangga ang lahat ng pagpapaunawa or ng lahat ng pagsusulat ng mga apostol or ng mga propeta. Dahil yan ang buong mensahe ng Biblia. Kaya yung iba, gumagamit sa kasulatan tapos sumisipa naman sa Torah or sa sugo, sa commandments. Kaya nung pag-overlap mo pag binasa, masasabi mo, uy, hindi tama yata ang bunot ni pastor. Instead, king na kamunggay, king nga, pero heart naman. Wrong card, si pastor. Tuloy. Tuloy po. So, ang ating nakikita dito, hindi po natatapos dito ang sabi ni Pablo na ito lang ilang tao to? 2 tao at pamilya ni Estefanas ang kanyang nabautismuhan. Pwedeng ito ay nangyari sa Korinto lamang. Pero hindi po natin ma-conclude na yan ang nabautismuhan lang niya sa kanyang buong buhay bilang apostol. Ha? Opo. Doon lang sa Corinthians po. Opo. So, tuloy, verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Misaya sa kahoy ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit kapangyarihan ng Elohim para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista? Sa kapanahunang ito, ipakita ng Elohim na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Balik na to, atong i-verse by verse. Dahil sa naging problema doon sa taas, nasulat ito ni Pablo. Posibleng dahil kasi magkadugtong to eh. Ang problema sa taas na kanyang narinig at simulan niyang tinatalakay diyan sa verse 10 hanggang sa verse 17. Kasunod po yung verse 18, ito po yung sermon na niya, yung sabihin na nating tambag ba? Tambag? Payo. Kasi nakita niya rito sa report, maanalisa natin, yung report siguro ni Chloe ay posible, senaryo po tinitingnan natin ang report ni Chloe, posible na nagtatagisa ng galing ng pagtatalumpati ang mga tao na nandito sa Corinto. Ako, tinunaan ko ni Apollos. Ako po ay estudyante ni Pablo. Ako po estudyante ni Pedro. Ako sa kay Misaya ako. At nagpapagalingan po sila ng kanilang mga estilo sa pagpapaliwanag. Kaya siguro may mga po ito sila. Bakit nasabi ni Pablo ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan? May mga ano bang term natin sa ngayon? Mga degree holder ni ba? Mga degree holder. Mga
maestro. Maestro o maestra siguro ne. Yung mga masteral. Mga magistrado. O posible na mga ano ba, may mga Taas na taas na pinag-aralan. nakabuot sa edukasyon. Maingon ana, mga nag-ano sila ba? Nagtatagisan ng galing kaya nagkakahati-hati po ang community ng Corinto. So, inano ni Pablo na ang karunungan, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Misaya sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng iluhim para sa ating mga naliligtas. So, kung ating titingnan dito, posible rin na mayroong pumapasok doon o ilan dito sa mga grupo roon dahil ito po ay ang origin po nila bago dumating si Pablo ay mga sabihin na nating anti-Misaya, hindi pa naniniwala sa Misaya. Kaya posible nga ang pagkakahati-hati nila, mayroong naniniwala sa Misaya, mayroon ding naniniwala sa Misaya, ngunit pang sabihin natin kagaya ngayon, may naniniwala na may Misaya pero hindi pa dumating. May naniniwala din na yun na nga siya na nga yung Misaya pero nadisgrasya lang, namatay dahil pinatay ng mga serpent seed. Pwedeng ganun. At mayroon din namang hindi naniniwala talaga sa Misaya dahil abomination ang pagkakaroon ng ibang parang maliit na Elohim daw. So, parang ganun din ang nangyayari. Kasi yung nauulit lang sa ngayon ba, na sumisibol ngayon na mga pinapangaral. So, pinaanuhan ito ni Pablo. Si Husay ba? Sabi niya, verse 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng mga matatalino. Ano nga yun ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan. So, ang tinitira niya dito yung scribes. Nang mahuhusay na mga debatista sa mga kapanahunang ito. Mga magaling sa pakikipagtalo. Ipinapakita ng Elohim na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Bakit niya nasabi? Talagang nasabi ni Pablo dahil kung tutusin, si Pablo, base sa mga komentary na aking nababasa, itong si Pablo kung ating dadalhin ang kanyang pagkatao sa ating generation ngayon, sa ating modernong panahon, siya po ay abogado. Sa pagkakalam ko sa mga komentary, siya po ay abogado kung siya po ay nasa ating panahon ngayon. At kaya't nasabi niya na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kapawang kahangalan lamang dahil kahit siya po ay abogado, ngunit sabihin na nating batid or expert, ay hindi niya natutuklasan ang pagpakaunawa sa mga propesiya tungkol sa Misaya. Nangyari lang na nalalaman niya dahil siya ay tinatawag ng ng tinig doon sa Damasco. Kaya nasabi niya, pinatunayan ng Elohim na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Dahil kung titingnan din natin, nakikita niya ang mga kasamahan niya, ang pinuno ng mga apostol o karamihan sa mga apostol ay mga ordinaryong mananagat. Napa mo diya? Tama. Oo. Mga ordinaryo lang. So, hindi mga psychologist, Hindi ang mga apostol, Opo. hindi mga abogado. At kahit si Pablo ay abogado, kung sa ating kapanahonan, ngunit yung karunungan na ipinapangaral or ibinabahagi niya, hindi po niya nasusumpungan or nakukuha or natatamo nung siya ay naging abogado pa. Ibig sabihin, mismo siya, saksi, witness siya na ang karunungan ng sanglibutan ay pawang kahangalan lamang dahil experience niya mismo. Tama. Hindi naman siya natuto or hindi naman siya dahil siya ay nag-aral sa Torah or sa pamamagitan ng
kanyang maestro na si Gamaliel. Hindi mo naman siya nakakakita sa karunungan na nalalaman niya nung siya ay binuksan ng Misaya. So ibig sabihin, ang karunungan ng sanlibutan ito, kung sariling sikap ng tao upang malaman ang katotohanan, sariling sikap ng pamamaraan, ay imposible na matuklasan ang nasasabing tunay na karunungan. Dahil ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Yada. Verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Elohim, hindi niya pinahihintulutang siya ay makikilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Yun na. Sabi niya, sapagkat ayon sa karunungan ng Elohim, hindi niya nahihintulutan na siya ay makikilala ng tao sa karunungan, sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Tingnan natin. Dahil itong mga Sadducees and scribes and Pharisees, expect talaga sila na makikilala nila ang Misaya dahil bit-bit nila ang Torah, nasa kanila ang Torah. At sila itong nag-aaral sa Torah. Kaya kampante sila na pagdating ng Misaya, makikilala talaga nila dahil sila itong nag-aaral. Ngunit hindi pinapahintulot ng Ama dahil hindi niya ipinahintulot na sa pamamagitan ng karunungan ng tao makikilala ang karunungan ng Elohim. At alam nating lahat na ang karunungan ng Elohim ay ang Misaya. Agree po ba kayo doon na si Misaya ang karunungan ng Elohim? Dahil siya po Yes. yung action. Tama po, andito din. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba ay isang kahangalan, which is tama talaga yung sabi ni Pablo. At ito yung ipinagpatuloy po natin na ipinapangaral natin yung magandang balita. Ngunit sa tingin ng iba, ito ay kahangalan. Kaya di na tayo maggugulat na sabihin nila, oy, nayabag mo to, man mo anang ruwi hinoon nga, negrado. Muto mo na nila na maniwala kayo sa kanila na sa buong mga nagsasabat, sila lang yung Lunes. Ibig sabihin, sila lang yung tama. So, yung parang ganon ba? Verse 22. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Bilang katunayan. So, tama, humihingi yung mga Hudyo ng himala bilang katunayan na siya nga yung Misaya. Ngunit hindi naman binigay ng Misaya. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. So, ang sinishare dito ni Pablo nating makikita, pagka doon ka sa Hudyo, ang hinihingi, milagro, himala. Pag andun ka naman sa kinakaharap mo, Griego, ang hinahanap sa'yo, yung talino mo. Magaling ka ganito, magsalita, magaling ka sa batas, ganyan. Yun ang hinahanap, which is, hindi po nawawala ang katangian na yan na hinahanap ng mga tao ngayon pag ikaw ay nangangaral or sabihin na natin nagbabahagi ng salita ng Elohim. Yan ang tinitingnan na mga pangunahing requirements upang sila ay maniwala. Tingnan, una, nakakagawa ba ito ng himala? Okay, kahit wala itong pinag-aralan, basta nakakagawa ng himala, pinadala ito ng Elohim. Pangalawa, okay lang kahit hindi gumagawa ng himala, basta alam natin na siya ay expert, mayroon siyang alam sa batas, at magaling din siya magsalita. Yun na rin mga perspective na kinakailangan ng tao upang tinitingnan lang requirements upang ikaw ay magmamahagi ng salita ng Elohim o aral ng Elohim upang ikaw ay paniwalaan. So, kung ano yung nangyari noon sa mga apostol, siya rin ang hahanapin ng mga tao ngayon upang ikaw o ako, sino man sa atin, ay paniwalaan, Kamags. Ba? Tama. Ngunit
ang ipinapangaral namin ay si Misaya na ipinako sa kahoy na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. So, kung titingnan po natin, mayroon pong mga sinasabi ngayon na katuruan na alam niyo yung Yahweh. Ang pangalan daw ng Almighty Creator ay Yahweh. Ang pagkakilala daw natin sa Misaya, yung pagkapako niya sa cross ay kahangalan. At ganun din naman yung mga kasama natin dati. Sino ba daw yung matino na ama na ibigay ang kanyang anak para matubos yung mga pasaway? No? Napakababaw po. Matino. Sino pa kuno? Ano akala nyo sa ama? Nasisiraan na ibigay yung anak para lang tubusin ang mga pasaway, mga makasalanan. Hindi yan gagawin ng ama. Parang ganun. So, ibig sabihin, para sa kanila, ang pagpapapako ni Misaya na ipinapangaral ng mga apostol ay kahangalan. At para sa para sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo ay ito ay katitisuran. Katitisuran dahil isa lang ang Elohim. Pagdating naman dito sa mga Hintil, kahangalan daw ito. So, ang nagsasabi pala na kalukuhan daw na ang Misaya ay nagpapapako, yan pala ay ugaling Hintil. Dahil ang salitang Hintil, ang origin daw niyan ay ang ibig sabihin ay nananampalataya sa hindi totoong Elohim. So, ang kaugalian pa lang yan na nagsasabing ang pagpapapako ni Misaya sa krus o sa kahoy upang iligtas tayo ay kahangalan, yan ay identity ng Gentiles. Galit na naman sila sa atin ito. Verse 24. Parang hindi kasi sila nagbasa ng scripture, bro. Nagbasa sis, pero hindi po sila nagbabasa na para sa kanila. Hindi sila ugaling taga Berea, na kung saan kung ano lang yung sinasabi ng kanilang leader, yun lang kanilang sinusunod. Pero tayo, taglayin po natin yung identity ng Berea upang tayo po lahat ay mayroong sapat na wisdom, kaalaman para sa ating bawat isa na kaligtasan. Kaya, yan sila looy, pero sila may naghimuan na sila ra po'y gahimo sa ilang kaugalingong hukom para sa umaabot nga panahon. Pero may gingon nga, sa pagkakaroon, nabuhat na nato, nagawa na po natin yung ating parte. So, dapat taglayin natin yung ugali na ngayon. Nagawa na natin yung parte natin. So, ang gawin natin ngayon, ugaliin natin yung taga-Bohol. Ija-ija tayo. Tama yun. Ija-ija man ang kaluwasan. Tama yun. Kaya, kanya-kanya po tayo ng pagsisikap at kung ano man ating napag-aralan ngayon, Tama. kung may Tama time po po kayo, yun. review nyo at unawain nyo. Ito yung sinasabi ni Bro Roy. Analyze nyo. Yung gano ba yung tingnan nyo sa ibang anggulo? Ganito ba yun? Para matiyak nyo na walang panluloko dito. Dahil pag may hindi po kayo nauunawaan, tanong nyo kung yung nag-come out sa idea nyo na para sa inyo, tama yun, ay umalis kayo kagad. Kasi usaping kaligtasan ang ating pinag-uusapan. Kung natiyak mo na mali ako at sa tingin mo, di ko na kailangan pakiusapan siguro, baka matwist pa niya to. Kailangan ko na umalis para sa kaligtasan ko. Baka matwist pa niya to. Umalis ka na. Pero kung may tiwala ka na ang desire ko ay kamtin ang pangako ng Aba, sabihin mo. At baka makatulong yan o baka maliligaw ka lang yan. Kaya yun po ang posibleng mga mangyayari. Pero kung tiyak na para sa'yo, yan ang katotohanan talaga, 101%. Alam mo na, ito na yung katotohanan. Hindi ko na to sasabihin ni Bro Ruy kasi baka i-twist pa niya to. Umalis ka na kagad at i-secure mo yung alam mong katotohanan is buhay mo. Tama. Agree po Tama ako. yun, agree. Mga kapatid, verse 25 pa pala.
Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Elohim ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. Yung kahangalan na sinasabi dito, yung pagkamatay ng ating Misaya. Inakala nila kahangalan pero higit pa sa karunungan ng tao. Dahil pag ikaw ay naniniwala, sumasampalataya sa Elohim, sa pamagitan ng Misaya na siya ay nagpakamatay or nagpakamatay para sa ating kasalanan, at sa time na i-maintain mo yung grasya na natanggap mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya, doon sa maintenance na sinasabuhay mo yung Torah, doon tayo mag-i-improve. At makakamit po natin yung karunungan na higit pa sa karunungan ng tao na natatanggap ng tao sa pag-aaral. Dahil ang Torah po ay complete package wisdom po yan. From top to two po ang karunungan na nasa Torah. Mayroong business dyan. Mayroong lahat po andyan po sa Torah. Kasi kung titingnan natin, dumaan po ang Israel na naging bantog na bansa sa buong sanlibutan sa panahon ni King David at ni King Solomon. At ang kanila pong inaaral ay Torah. Kaya hindi maging bantog kung hindi kompletong detalyadong karunungan ang nasa Torah. Kaya ang iba kulang sa tiwala na ang Torah ay siyang genuine na karunungan. Kaya nag-aral ng Torah pero mas pina-priority sa pagtitimbang ng katotohanan, mas pina-priority nila yung karunungan na napupulot nila diyan sa mga teorya ng mga edukadong tao, mga degree holder kuno. Kasi nga ang Torah, Bro Rowie, ang alahayam, di ba? Word of alahayam. Alahayam. Kaya complete package na. Oo, Kaya kung kompleto sino man yan. sa mga tao yung nagsalikway sa Torah, agoy, mamutos na. Isalikway mo ang kalam. Pag isalikway mo ang gugma, kanang giingon da sa Tesalonika, once yan ay itatakwil ng tao, sabi ng Aba, hahayaan niya. Sabi ni Pablo dyan, hahayaan daw ng Aba na malinlang dahil tinatakwil nila ang karunungan, ang katotohanan, which is ang Torah yon. Once itakwil ang Torah, hahayaan ka ng Aba na mapapahamak dahil ang mismong gabay upang hindi ka mapapahamak or hindi tayo mapapahamak, upang ang tao ay hindi mapapahamak, ay tinatakwil. Kaya tama nga yung sinasabi sa maraming porsyon o maraming verses sa Levitico na ang tao ang gumagawa ng sarili niyang kamatayan. Tama. Yada. Tama yun. Verse 27, subalit pinili ng Elohim ang mga naturingang hangal sa sanglibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanglibutan. Kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Elohim. Sa kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Misaya, Yahawashai, na siyang ginagawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo'y itinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Elohim. Kaya't nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magkamali, ang ipagmalaki niya'y ang ginawa ng Panginoon. So, tingnan po natin dito, pinili ng Elohim yung mga natuturingang hangal. At
pinili niya yung mga walang karunungan at yung mga mahihina upang hiyain ang lahat ng mga nag-aakalang mga marunong, nag-expect. So, ito po yung payo ni Pablo na isinusulat niya doon sa Korinto dahil sa pagkakabahagi-bahagi, dahil po tinaglay po nila, kung ating titingnan, tinataglay po ng asimbling iyon ang karunungang makasanlibutan, kaya nagpapataasan po sila ng ihi, kaya pinayuhan po sila ni Pablo ng sulat na ito nang sa ganon matigil po ang kanilang bangayan. So, yan po, pinayuhan po sila ni Apostol Pablo. At ang sabi pa niya sa verse 30, sa kanya nagmumula ang buhay, taglay ninyo, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Misaya, na siyang ginagawang karunungan natin. So, malinaw na malinaw po ito. Sa pamagitan din niya, tayo'y itinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Elohim. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang ginawa ng Elohim. So, kung sino man ang nais magmamalaki, ito yung payo ni Apostol Pablo, dahil sana papansin natin sa sulat, report ni Chloe, na gusto itong magpataasan ng ihig, magpapaanuhan kung sino yung malaki, sino yung magaling, sino yung dapat irespeto. Ang sabi ni Pablo, payo niya, kung nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Elohim. So, kung gusto nating maging great, kung nasa sa atin po na wala tayong ibang ipagmamalaki, kundi yung gawa ng Aba. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa nagbabangayang mga mananampalataya doon sa Korinto. Dito po nagtatapos ang chapter 1. Nawa po ay na-meet po natin at na-explain. Nawa po ito ay na intindihan or napaipaliwanag po ang pinaka punto ng kasulatan ni Pablo para sa Korinto. Kung mayroon po akong hindi na bigyan ng punto na pangungusap dito at nakikita nyo, pwede nyo po na i-insert ngayon, at kung mayroon pong nakita nyo na mali or mas eksakto na interpretasyon sa mga nababasang verse, pwede po ninyong ibahagi. Kamingaw sa paya. Amen. Clear kayo na po, bro. Amen. Amen, Unsa man yada. eh? Unsa man eh, punan or matulog na ta? Mubo naman yung chapter to. Punan. Pwede punan. Punan! Pwede punan. Ang ganda ng paliwanag. Naay mangutana, naay mo naay wala masabti dito or pangutana, o posibleng wala na to na konekta nga mga sulat nga posibleng maghatag og kalibog, pwede po nyo i-brought up para tin-aw jud ba na atong masabtan para po maliwanag po sa ating lahat. Sa akin po, wala na. Jo, baka Maganda may talaga siyang nagdagdag ka. karugtong kanina. Wala na po. Klaro naman po. Satisfied. Mga elders natin, Bro Rex. Yung Rex. Ikaw na po chapter 2. Bro Rowe, may gabi, May gabi, Gina. may pamangkot ko.
Ay, may Oh, tanong ako. sige te, magmangkot ka. Ano, ang pagkabahin-bahin ba ng mga believers before, yun lang ang mga dahilan sa sinasabi mo? Hindi kaya, kasi may nabasa ako dito nga, ang Corinthians is the most culturally diverse cities of the ancient world. So, meaning, ang kanilang society ay, ano ba, influence with negative, mga negative na mga pananampalataya or anti-Messiah. So, hindi kaya ang isa yung dahilan ng pagkabahin-bahin sa mga believers ni Apostle Paul, yung may mga kagaya natin, may mga baggages pa ba tayo sa dating sect natin na hindi natin ma-get rid all Di malabay. lahat Posible te. Posible. hindi natin mag-get rid ba Posible na yan. kahit Mm. may kaalaman na tayo sa totoong katuruan ng Torah, deep inside in our heart, nandyan pa rin, nagbibigay sa atin ng kalituhan. Hindi hinubad. Oo, ganun ba, Mm. Joey? Yan, hindi kaya. Posible yan te, na yan ang mga dahilan na nagkakaroon po sila ng pagpapagalingan dahil hindi po nila isang tabi yung kanilang karunungan dati. Expect sila dito, ganito, ganyan. Kaya nagpapataasan po sila ng kanilang karunungan na dala-dala pa nila sa kanilang pinanggalingan. Kaya kung tingnan natin yung paliwanag ni Pablo dito, or hindi naman ito ano ba to? Panambagon. Payo. Payo. Ay dapat kung ating ipalaliman, dapat itakwil ang karunungan na nagmumula pa noon at tangkilikin ang karunungan na ngayon na kung saan walang wala hinambugay ba, kung mayroon kang ipagmamalaki yung gawa ng Elohim, kung mayroon kang ipagmamalaki, maipagmamalaki mo na ang ipagmamalaki mo yung gawa ng Elohim na kung saan ang Misaya ay naparito upang magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Yun ang yan ang punto. At kung tingnan mo dito, yung sinasabi mo, saklaw po yan sa payo ni Pablo dito sa ating nababasa. Yes. Yes, kagaya natin. Mayroon pa rin mga kapatiran na hindi pa naka-get over ba. Kaya natitisod kahit nandito na sa loob ng katuruan ng Torah. Yan lang po. Salamat po. Normal. Kasi, normal kasi kung titingnan natin, napakatindi po yung anointing ni Pablo. Pero yung itinatag ni Elohim sa pamagitan ni Pablo na community ay nangyayari ang mga ganong bagay. So, kahit po anointed si Pablo na magpapaliwanag, ay nangyayari pa rin yung ganong sitwasyon. So, ganon din po sa atin ngayon, lalong-lalo na, hindi tayo si Pablo, hindi tayo kabilang itong si Bro Rowe, si Bro Rex, at yung mga elders, ay hindi naman ito talagang masasabi nating anointed dahil nabasa lang natin at ating inaanalisa sa mababang pamamaraan na sa pamamaraan ng ordinaryong pag-unawa, or sabihin na nating siguro pinagkaloob ng Aba, kaya pinagkaloob ng Aba na ganito ang maging pagpapaunawa. Normal na mayroong mga ganyan, ang mga ganyang reaction. Kasi nga kay Pablo, doon sa mga nadaanan niya na mga community nagkaganon. So sa atin din, malaking possibility at which is nakikita natin yun na ang nangyayari. Kaya ang sa akin lang minsan yung minsan inaano ko ba, kinokompronta ko yung mga kapatid na mga ganyan. Kaya palagi ko po na tinatanong, mayroon po ba kayong idea dito? Mayroon po ba kayo? Kasi ayaw ko po na ako lang po yung nagsasabi, ito yung tama, at nag-agree po kayo lahat. Parang naano po ako na baka kamali na ako, tapos
agree ng agree kayo. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko po tingnan ang ano ninyo, opinion ninyo, na sa ganun, maririnig ko rin yung ibang side. Kaya ako po nakikinig kung mayroong mag-workshop, kinig po ako. Dahil ako po ay naniniwala, ang bawat isa sa atin ay maging daluyan ng karunungan. Yeah. Kasi wala po talaga akong confident na ako to. Wala po akong ganun. Kung mayroon man na confident, pag ako po ay nakakarinig ng sa tingin ko ay kalapastangan ng aral, sa akin pong analisisyon, ay ako po nanginginig yan at gusto kong anuhin. At alam ko yung confident na yun ay hindi yun sa sarili ko kasi kahit nga sabi ni mama, ang nanay ko, na nagugulat talaga sila sa nakikita nila sabi nila nagulat daw sila sa nakita nilang personalidad ko ngayon na hindi nila maisip na dumating sa puntong ito na tumatayo ako na nag-share ng word of Elohim na hindi nila maisip na ganyan na ako, ganito na ako kasi wala talaga sa ano nila na mangyari to na maging ako'y parang pastor na mangaral na magbahagi ng salita na wala naman akong experience, although may nakakarinig pa ako ng mga aral pero wala naman hindi ako na training ba na kapag preach ako doon sa ano yan sa mga born again, wala. Yun ang ano nila. Kaya Salamat wala po po, ako Bro confident, Roy. wala po akong maipagmamalaki na sa sarili ko. Ang sa akin, palagi ko pong kinukonsulta sa tao kung realidad ba yung nakikita kong idea tungkol sa nasusulat. Inunawa lang natin yung nasusulat. Walang extraordinary doon. Kundi inunawa lang natin. Ang ginawa ko is hinubad ko yung narinig kong pagkaunawa tungkol sa nasusulat tapos inunawa natin ng plain. Plain ba? Plain. Walang halo ba? Kung mayroon man tayong mga naririnig, nababasang iba, kinokonfirma na po natin nung binabasa natin kung gaano ba yun katotoo. At doon po tayo pumipili ng mga interpretasyon, komentary na nakikita natin na posible at nagtugma sa nasusulat na kung ano ang ipagkaunawa dito. So, final answer. Tuloy po tayo sa chapter 2. Bro Rex. Gabihin na bro. Alas 10 na. So, dili na tapadayon. Ano ni? Kuan ka verse? 16. Bro Roy, magpa-rapid test pa ako. Maparapit isa. So, verse chapter 1 lang po tayo. Tulog na po tayo. Mag-alas 10 na. Okay po, bro. Nainangutan na sa chat, bro. Kung sa may pangutan na. Salamat sa pulong sa Elohim. Bro Rui, may tanong ako. May mababasa ba kailan sisirain ng alahayam ang sanglibutang karunungan? Literal po ba ito? Kinsa ni? Bro Howell, bro. Si Bro Joel. Oo. Kailan sisirain ng karunungan ng Elohim ang karunungan ng sanlibutang ito? Actually, sinisira na ng Elohim nung ang Misaya ay naparito. Yung pangyayaring yun na ang kabuuan ng pagsira ng Elohim sa karunungan ng sanlibutang ito. Ngunit hindi naman ito tinangkilik ng tao dahil nasa sa tao pa rin yung huling desisyon kung ito ba'y tatanggapin. Pero yung pangyayaring yon at kung yun ay papaniwalaan ng tao at ibabahagi katulad ng ginagawa ni na Pablo at ipagpapatuloy, yun po ang totally na kasiraan ng karunungan ng sanlibutang ito. Pero ayaw ng tao eh. Yun po ang ano ko, bro. Yun kanina, yung nabasa natin na
pinapapahiya ang mga marurunong. Ginamit ni Aba yung mga ordinaryo na tao para mapahiya sila ba? Para wasakin yung mga karunungan ng sanlibutan ito. Parang ganun. Tama, Sis Jo. At ginamit yung mga apostol na walang pinag-aralan at nakakapagpaliwanag sa Yes, tama po. Torah at Mm. yung time na Pentecost, yung mga walang pinag-aralan ay nakakapagsalita ng ibang lingwahe para maibahagi ang tungkol sa Misaya. Kaya yun na po ang nakikita ko na pagkakasira ng karunungang kasanlibutan. So, ito po, ano po tayo? See you next meeting. Opo, bro. Katawa man, Sis Jo. Matawa ako kay Matawa ako kay ano wala. Mga tahimik ba? Okay ra mo dira. Kopira pero gidukka naman. Oh, sige. Sige, maglib na po ako. Closing Salamat po prayer, sa- bro. Closing prayer. Closing prayer, bro. Maglib na po ako matapos ng closing prayer. Opo. Hindi pa tapos ang sentence. Sige po. Opo. Halangin tayo. Dakilang Elohim, ang kapangyarihan sa lahat, Ama ng aming mga ninuno. Elohim ni Abraham, Elohim ni Jacob, Elohim ni Isaac. Sa gabing ito, salamat po Aba sa karunungan ni Apostol Pablo na aming binabasa na galing sa iyo, ang mga payo niya sa taga Corinto, sa community ng Corinto. Salamat po Aba ay aming itong napaglaanan ng oras upang mapag-usapan at matingnan ang posibleng purpose ng sulat ni Pablo, at salamat po ay amin po itong nauunawaan sa tulong mo na ginaguide mo kami. Salamat po ng marami Aba, at kami po ay lubos na nagagalak sa aming nasumpungan na katotohanan, which is alam po namin na saan kami pupunta. Nakikita po namin ang posible na mga kaganapan sa aming tinatahak na daan. At ako po Aba ay nananalangin sa buong mananampalataya, nawa po ay itakwil na po ng samahang ito or sa mga mananampalataya na kasama namin dito ang karunungang makasanglibutan, upang walang ibang mapapupurihan kundi ikaw lamang. Maging kami po, bawat isa sa amin, nawa po ay magawa namin na i-conquer yung makataong pag-uugali, upang kami po ay maging kalugod-lugod sa iyong kaharapan at maging kaaya-aya po ang aming mga gagawing mga plano, upang maging kami po ay magamit mo sa iyong mga plano Aba, upang iahon ang henerasyong ito sa maling katuruan, sa maling pagkaunawa sa iyong salita. Salamat po ng marami at papuri pagsamba tanging sa iyo lamang. Lahat ng ito ay aming pinapasalamatan. Dinadakila ka namin sa nag-iisang dakilang pangalan mo na binigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong anak, Yahawashai Hamasiyak. Amen. Amen. Amen, Yada. Amen. 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 Okay.